Okay, so general info lang muna tayo sa Atome. Pagdating nga pala dito sa um, kunyari, sa mga OFW na hindi makita yung Atome app, pwede mong panoorin yung videos number 38, 44, and 48. Kung OFW ka naman na nasa ibang bansa pa, digital card lang muna yung kunin mo. Tapos, pag sa araw ng flight mo pauwi ng Pinas, doon ka mag-request ng physical card. Para 5 days after mo umuwi ng Pinas or habang nasa Pinas ka, dadating na sa iyo Atome card mo. Tapos dalhin mo yan ulit sa abroad. Isang paalala lang din, yung credit limit na makikita natin dito, hindi natin pera yan, pera ng Atome. So, ang mangyayari kasi pag ginagamit natin yung Atome card natin sa pagbili sa mga tindahan, pera ng Atome yung gumagalaw. Tapos, pag dumating na yung billing statement natin, doon natin babayaran yung mga ginastos natin sa Atome. Recap lang. So, nag-start ako dito sa Atome, 6,000 pesos yung credit limit ko. Tapos after 2 months siguro, nag-increase to 8,000 nang wala akong ginagawa. Ayun. Actually, nakitaan ko na lang bigla na ang potential yung Atome kasi nag-a-action na parang credit card pero mas matipid. Matipid in a sense na pagdating sa mga charges, kunwari na-delay ka, o kaya overcharge fee. For overcharge fee, let's say bumili ka ng 4,000 or di, kunwari 10,000 pesos na lang na phone. Pero ang credit limit mo lang naman pala dito sa Atome is 8,000. So lumagpas ka dun sa credit limit mo. Walang i-charge sa iyo Atome. Hindi ka tulad sa mga ibang credit cards na pag nangyari yun, sisingilin ka ng 750 pesos. Pag sinwipe mo pa ulit yung credit card mo na yun, tapos nag-overcharge ulit, another 750 pesos. So, medyo nangangain siya pag hindi ka nagiging maingat sa paggamit ng credit card mo. Pero dito sa Atome, somehow, wala akong nakikitang overcharge fee. Lalo na yung mga credit limits natin dito is maliit sa umpisa. Okay, punta tayo sa mindset. Sa paggamit ng Atome, hindi mo dapat habol yung installment. Kasi pag hinahabol mo yung installment, ibig sabihin, mataas yung chance na mismanage mo yung finances mo. Dapat, i-consider mo lang siya na advance money. Kasi pag ginagamit mo yung Atome, pera ng Atome yung ginagamit mo. Once na magka-problema dyan sa Atome, i-raise mo lang sa customer service, asikasuhin nila yung refund. Hindi katulad yan ng pag gumamit tayo ng, let's say, GCash card or GoTime card or Cbank card, pag ginamit natin yan, pera natin yung ipambabayad natin kagad doon. Once na magka-problema doon sa debit cards natin, itawag man natin yun sa customer service, hindi ganun kataas yung priority nila para maayos yung naging problema natin doon. Hindi yan katulad ng mga credit cards. So, parang sa Atome nga is, parang nag-a-act din siya na credit card actually. Okay, so far, ito na yung mga transactions ko sa Atome. So, kung mapapansin mo dun sa Atome, di ba, may digital card and yung physical card. Make sure kung matanggap mo na yung physical card mo, i-lock mo yung digital card. Bakit? Kasi baka mamaya mabiktima ka ng BIN attack wherein nanguhula kasi yung mga softwares, ng mga card numbers, baka madaanan ka and ayun, matitira yung credit limit mo and mahirapan ka pa kasi kailangan mong kontakin yung Atome para asikasuhin yung refund. Pag hindi mo na asikaso yun, hindi mo na report kagad, ikaw magbabayad nun. Ganun din sa mga ibang mga banks. Basta pag nagkaroon ng fraudulent transaction, dapat kinokontak mo kagad yung bank mo. Okay, so dito, yung physical card natin, may card details yan. So, pwede natin gamitin yan sa mga online shops at saka sa physical stores. So, yung card details ng physical ko, pinambayad ko dun sa loob ng MPT app. Tapos yung physical card ko, pinambayad ko mismo sa Angel's Pizza. Tapos yung card details ng physical card ko, ganun din, pinambayad ko sa loob ng Dito app. Tapos ito naman, physical card yung ginamit ko mismo. Physical card din mismo. Tapos ito, physical card din. So, pwede rin natin kasi gamitin yung Atome card sa abroad. So, dinala ko yung physical card ko dito sa Saudi. And ayan, kumain kagad ako sa McDonald's pagkadating ko sa Dammam Airport. Kung mapapansin mo dito, naka-convert na siya into Philippine Peso. So, kunwari, ang binayaran ko doon is 20 reals. So, dito magre-reflect sa Atome account natin is naka-convert na ng Philippine Pesos. So, yan. Para hindi ka na malito,
Isang currency lang yung titignan mo. Okay, so lahat ng mga gastos ko na to, wala pa akong nababawas dun sa ipon ko or sa savings ko. Kasi pera ng Atome yung ginagastos lang natin sa mga panahon na to. Tapos hinihintay ko lumabas yung billing statement o kaya lumabas yung pay early para mabayaran na lang natin. So, ganun yung idea. Okay, so punta tayo dito sa bill date at saka due date. Yung idea nito is parang sa Meralco. Kunwari, di ba, sa Meralco, ang starting date ng pag-record niya ng Metro is kunwari 28. Tapos matatapos siya na kunwari November 28. Tapos matatapos yung record niya ng Metro December 27. Tapos kung magkano naman yung nakonsumo mo nung buwan, yung mga araw na yun, babayaran mo yun ng December or January 5. Yun naman yung deadline. So ganun din dito sa Atome. So, bill date, dito, yung bill date na to na December 3, i-record niya lahat ng mga transaction mo mula nung November 4 hanggang December 3. So, lahat ng yun, pagsasama-samahin niya, tapos yun yung lalabas sa billing statement mo. Tapos, ang deadline niyan is sa December 30. Okay, so ganito kasi yung mindset ko naman pagdating sa pagbayad. Doon sa mga credit cards ko, pagkabayad ko, after a few days, let's say 5 days, babayaran ko na lahat kung magkano man yun. Dito sa Atome, kunyari, after 1 week, kong bayaran yung, after 1 week kong gamitin yung Atome card ko, hindi pa rin lumalabas yung pay early. Yung pay early na yan, makikita natin dito sa unbilled. So yan, kasi since 8,000 lang yung credit limit ko, mabilis ko siyang naubos dun sa mga pinagagawa ko. So ayan, 6,000 na yung bill ko. Tapos lumabas na dito yung pay early. Nung bandang umpisa niya last week, hindi lumilitaw yung button na to. Kaya nangyayari, ginagamit ko naman yung Maya credit card ko. So ganun din yung sense. Sa Maya credit card na credit limit ng Maya yung nakukonsumo ko, pera ng Maya yun. So lahat ng pera ko, yung actual na pera ko, wala muna akong ginagalaw dyan. Safe lahat. Kumbaga kasi pinantatabla mo yung mga pera ng mga bangko sa mga transactions na ginagawa mo. May mangyari mong masama dun sa mga transactions mo, safe pa rin yung pera mo talaga. Yun kasi yung tamang mindset eh. Hindi yung maghahabol ka ng credit card kasi pwede kang makautang or pwede kang makakuha ng installment katulad dito sa Atome. Mali yung ganong mindset. In case nakukuha ka man ng installment dito sa Atome, make sure lang na budgeted yan. Hindi yung bibili ka ng sobrang mahal na tingin mo hindi mo kayang bayaran as a whole. So, depende kasi, iba-iba yung situation. Pero in general, hindi ko nare-recommend na maghabol ka ng Atome para sa installment. Anyway, so ito, pindutin na nga natin yung pay early. Tapos lalabas dito yung iba't ibang mga payment methods. So, pwede natin gamitin dito yung ATM card mo sa ibang bansa. Kunyari, Saudi ATM card mo, pwede. Pero medyo lalaki yung patong kasi may 2.24 additional fee dahil sa processing. Iba pa yung international transaction fee na meron yung mga Saudi ATM cards natin or kung anong ATM card na gagamitin mo abroad. Kaya mas maganda, magpadala ka ng pera dun sa Philippine bank account mo. Tapos tapos gamitin natin tong QRPH. Katulad yun, yung GCash, pwede ka magbayad ng gamit yung QR code. So pag select mo niyan, may lilitaw na QR code, screenshot mo, i-upload mo sa GCash para mabayaran. Actually, hindi lang naman yung GCash na yung pwede magbayad ng QRPH. Halos lahat ng Philippine banks meron, kahit yung Maya, GoTime, Cbank, lahat yan. Kasi kunwari ito, nung sinelect ko to, may additional fee na 149 pesos. So, ang total bill ko talaga dito dapat is 6,600 lang. Tapos, pumatong yung 149 pesos na processing fee. Kaya ang naging bill ko dito is 6,816. Ang masama pa nito, pag tinap natin yung Pay Now, dediretso kagad yung pagbayad. Wala nang OTP. So, ayun. Hindi ko na-cancel yung pagbayad ko na ito. Nasingil ako ng 150 na processing fee. Pero okay lang, at least natuto ko. Nalaman ko na ganito yung billing nila. So, pinakamagandang pambayad dito sa Atome is yung QRPH.